Ano ang sikreto ng magandang buhay? May ilan sa atin ang nagsabi, kapag yumaman ako, kapag successful na ako, kapag naabot ko na ang lahat ng pangarap ko, magiging masaya na ako. Pero kaibigan, paano kung hindi pala yun ganun kasimple? Kasi ito, sa iba't ibang kwento ng mga nanalo sa loto, marami sa kanila ang nagsabi na sa simula, sobrang saya talaga nila. Pero habang tumatagal, parang bumabalik lang sa dati yung level o yung antas ng kanilang kasiyahan. At ito ang mas malala, yung iba sa kanila, mas naging miserable nung biglang yumaman sila. Kaya ang tanong, kung hindi lang pala pera, tagumpay o karera ang sikreto ng magandang buhay, ano kaya? Dito papasok ang isa sa pinakamahabang pag-aaral tungkol sa buhay ng tao. Ito ang Harvard Study of Adult Development na nagsimula pa noong 1938. Halos 70 taon na po itong pag-aaral na ito at tuloy-tuloy pa rin siya hanggang sa kasalukuyan. Sinubaybayan nila ang buhay ng mga tao sa loob ng mahigit 8 dekada. May naging doktor, abogado, karpentero at meron pang naging presidente ng Estados Unidos. Ito ang tanong na pinaka-pinag-aralan sa nasabing study. Ano ang pinakamalakas na predictor o kadahilanan kung sino ang magiging masaya at malusog sa pagtanda? Alam niyo yung nakita nila? Hindi pala pera, hindi career, hindi rin status, lalong hindi kasikatan. Bagkus, ang pinakamalaking kadahilanan ay ang magandang relasyon. Mga relasyong secure, fulfilling, talagang masasandalan at maaasahan. Kasi araw-araw lahat tayo ay may stress, may pangamba, may problema sa trabaho, sa pera, sa pamilya, sa sarili, sa buhay. Kung mag-isa mong dinadala ang lahat ng iyon, mas tumatagal at mas na-expose ang katawan sa stress mode. Pero kapag may taong masasandalan ka, asawa, kaibigan, magulang, kapatid, o kahit isang taong handa lang makinig, mas mabilis bumabalik sa kalma ang katawan at ang isip. Halimbawa, yung sa simpleng dulo ng araw mo, yung mga simpleng pag-uusap, pagbibigay ng kuro-kuro sa asawa, sa anak, sa magulang, yung mga simpleng yakap, pag-uwi, yung taong masasabi mong pagod na ako nang hindi ka huhusgahan. Alam niya, ayun doon sa pag-aaral, hindi lang pala yun basta pampagaan ng loob. Literal na nakakatulong pala yun sa kalusugan natin. Kaya sa dulo, baka hindi mo naman pagsisisihan yung perang hindi mo kinita. Sa marami sa mga participant sa nasabing pag-aaral, mas mabigat pagsisihan ay yung mga taong hindi mo nabigyan ng oras. Kaya bukod sa pag-aalaga mo sa katawan mo, higit sa lahat, alagaan mo ang relasyon mo sa mga taong mahalaga sa iyo. Dahil ayon sa nasabing pag-aaral, ang sikreto ng magandang buhay ay hindi pala kung gaano karami ang naipon mo, kundi kung sino ang kasama mo habang nabubuhay ka. Ito ang CP, Siyensya at Pilosopiya. Padayon.